magpapatuloy na aming serye bilang pagkilala sa kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio. Tampok po ngayong gabi ang kanyang mga kasuotan at kung ano ang ipinahihiwatig nito sa personalidad ng dakilang supremo. Si June Veneracion on assignment. Punitin natin ang sedula! Kalaya! Madalas ilarawan si Gat Andres bilang katipunerong nakapantalon at banda ng kulay pula. May hawak na bolo at sumisigaw ng pero may ilang aspeto ng kanyang karakter na hindi alam ng marami. Isa siyang mapayapa, kalmado at edukadong tao. Si Andres Bonifacio na hindi mainitin ang ulo, no? Siya ay level-headed, no? Siya ay sumasangguni sa kanyang mga kasama, no? At very humble. Sa halip na pulang pantalon at puting kamisa de chino, itong rayadilyo na halaw sa mga gamit ng Guardia Civil ang suot sa pakikibaka ni Bonifacio. Pag yan pumunta kayo sa laban at siya'y nagpulang pantalon, malamang mababarin na kayo agad-agad kasi kitang-kita kayo, no? Okay, ito yung kanyang medalyon na parating sinusuot at ito yung kanyang talagang kasuotan kapag lumalaban ng gera. Pag umaharap siya sa mga kalaban. Isa ang teleseryeng katipunan sa mga bumasag sa stereotype na imahe ni Bonifacio sa masa. Dito, ipinakita sa pamamagitan ng kanyang kasuotan ang mga maling haka-haka sa buhay at pagkatao ni Bonifacio. Well, ang gustong ipakita dito ay iba yung kanyang imahe na talagang nakapag-aral din naman siya at meron siyang natututunan sa ibang lugar at nakakaharap niya, nakakasalamuhang tao. Taliwas sa karaniwang imaheng nakikita na gusgusin siyang manamit, ayon mismo sa tala ng kasaysayan, madalas daw siyang magsuot ng formal na damit sa kanyang trabaho bilang clerk manager sa 2 international na kumpanya. Kung di naman nakasuot ng Amerikana, itong kamisa de chino ang kanyang madalas na suot pambahay. May mga tao na nabuhay noon na nagsasabi na si Andres Bonifacio, kung pumustura, lagi namang nakaayos. Kumbaga, hindi siya lalabas na parang gusgusin siya, no? Pagdebatihan man ng mga mananalaysay ang panlabas na kasuotan ni Bonifacio, di naman maitatanggi ang kanyang kabayanihan na siyang inspirasyon ng grupo ng mga t-shirt artist na ito. Kapag yung mga issue na kailangan yung mga tao na kinakasangkutan din namin, talagang nakikipag-take part kami. At kami bilang artist, usually, pupunta kami doon bilang, yung contribution namin bilang mga alagad ng sining na gagawa kami ng mural tungkol sa mga reaksyon namin sa lipunan. Katarungan, hustisya at pagkakapantay-pantay. Ito ang mga bagay na ipinaglaban ni Bonifacio na hanggang ngayon, mailap pa rin daw sa lipunang ating ginagalawan. Kaya naman para sa mga kabataang naging inspirasyon ang kabayanihan ng Supremo, iisa lang ang kanilang mensahe. Tuloy pa rin ang laban. Uko ka ba sa laban ng bayan? Sa hirap at dusa, kami ay sama-sama. June Veneracion, GMA News.